Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazarenong muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. Ating pong ipagdasal ang lahat ng mga intensyong ating taglay, ang mga taong ating pinangakuang ipapanalangin, ang ligtas na paglalakbay ng marami, ang mga midwife na magbo-board exams, ang lakas at tatag at kaligtasan ng lahat sa harap ng tumitinding taginit at ang kagalingan ng mga may sakit. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, hingin din natin ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Panginoon, sa maraming pagkakataon na kami ay nag-aalinlangan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa di namin pinanghahawakan ang iyong mga salitang binitawan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At sa mga pagkakataong pinahintulutan naming maghari ang takot, pangamba at pagkabalisa sa aming puso't isipan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak ng iyong mahal na anak na si Jesus ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong ligaya ng matiwasay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tukol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa'y sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako naman ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkuran, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa magmahal. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ay sinabi ko na sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Happy Easter pong muli sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoong buhay, ang poong Jesus Nazareno. Medyo konti ho tayo ngayon Natakot atang iba sa init. At any rate, salamat ho at tayo'y naririto sa kabila ng napakatinding init ng panahon
ay higit na mainit ang ating pagpapadama at pagsasabuhay ng ating pananampalataya at debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 araw na ng Easter season. We only have 40 days of Easter season at 27th day na ho ngayon. At ibig sabihin, sa mga natitirang araw, practically 13 days, masusulyapan natin at ipagdiriwang ang pagbabalik ng Panginoon sa piling ng Diyos Ama, ang kanyang pag-akyat sa langit, the ascension. Kaya't ito ho ang nagpapaliwanag bakit may tono ng pagpamamaalam at paghahabilin ang Panginoon sa ebanghelyo natin ngayon. In fact, kung tayo ho'y Katoliko at madalas ho tayong dumadalo sa mga funeral masses, pamilyar ho sa atin ang ebanghelyo ngayon. Ito ho ang kadalasang ginagamit na ebanghelyo sa misa ng paglilibing o pamamaalam sa mga taong pumanaw. Kung saan narinig natin na ang Panginoon nagbibigay katiyakan at kasiguraduhan na wala kayong dapat ikabahala. May langit tayong patutunguhan at tiyak bawat isa'y mayroong silid na naghihintay. Kaya maintindihan ho natin, Easter season pa naman Hindi pa naman Ascension Sunday. Bakit ganito na ang pagbasa? Dahil ang buong panahon po ng pagkabuhay ng Panginoon ay ang pagbibigay katiyakan at kasiguraduhan sa lahat ng kanyang mga panangakong binitawan. Take note, katiyakan at kasiguraduhan sa lahat ng mga pangako niyang binitawan. At ngayon, narinig natin ang ilan sa mga binitawang salita ng Panginoon bago pa siya namatay, bago pa siya muling nabuhay, na tiyak ating mapapanghawakan na wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ikatakot dahil mayroong silid tayong naghihintay sa kalangitan. Ang tanong, gusto nyo na bang ma-occupy that room reserved for us in heaven? Gusto nyo na? Ayaw pa. Father, gusto ko ma-enjoy ang init. Minsan lang to. Baka malay nyo, mainit din ang pupuntahan natin. Hindi naman, biro lang ho. Tiyak ko, mas malamig yon ang langit nating tahanan. Kaya, sa linggo pong ito, na tayo ho'y may mga sabihin nating agam-agam, kawalang katiyakan. Panghawakan natin na ang Panginoon bumangon mula kamatayan at ito'y sapat ng katunayan na lahat ng kanyang salita, pangakong binitawan, ay kanyang bibigyang katuparan. Lalo na ang pangako na meron tayong tiyak na pupuntahan pagkatapos ng ating paglalakbay sa lupang ibabaw. Marami ho sa atin ang natatakot umalis ng mundo. Saan ako pupunta? Anong kalalagayan ko pagkatapos ng buhay ko sa mundo? Ngayon nag-e-enjoy pa ako. May tiyak ba akong lugar sa langit? Well, meron nung kasabihan ng mga Hudyo, shrouds have no pockets. Shrouds have no pockets. Alam niyo yung shroud, the shroud of Turin. Pag sinabi yung shroud, ito po yung balabal na ginagamit sa paglilibing. At ang sabi, ang balabal panglibing ay walang anumang bulsa. Ibig sabihin, wala tayong madadala. Pumanaw man tayong mayaman o hikahos, mahirap pa sa daga, pare-pareho tayo, pantay-pantay tayong haharap sa Diyos ng walang dala. At sana, kung meron man tayong bit-bit sa harap ng Panginoon, ito'y walang iba kundi ang matibay na pananampalataya at ang magagandang karanasan ng kabutihan
na siyang ating pinanghawakan na bibigyang gantimpala ng Diyos sa katapusan. Kaya kung ngayon ho, nakikita natin, no? Buti pa sila may aircon ng bahay. Buti pa sila mag-outing na naman. Itaw natin ngayon, ang ganda ng simbahan. No? Ako'y nagulat din kahapon. Ikinasal po si Miss Angeline Quinto. Alas 3 ng hapon. Kilala niyo siya, deboto ho ng mahal na pong Nazareno. ABS-CBN talent. Di niya ako nakita, di ko rin siya nakita. Mabawal ho lumapit. Pero imagine, dito pa sa Quiapo niya piniling ikasal. Kala ko nga ho, hindi na ikakasal eh. Buti na lang at siya'y finally nagpasya na makasal sa simbahan at dito pa sa pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Angeline Quinto, pero tingnan nyo, simple lang. Simple lang. Karanasan ko sa maraming kasal, kung ano ang gayak ng simbahan, bit-bit yan lahat sa reception. Tipid. Yung gayak ng altar, lahat yan hahakutin, bit-bitin sa reception. Well, wala namang masama. No? Pero ho, take note, iniwan niya. Iniwan nila. Pahiwatig na ang mahalaga para sa mga tao na dapat din nating pahalagahan ang biyaya ng pananampalataya at ang karanasang nakagawa tayo ng mabuting pagpapasya sa buhay. Kaya ngayon ho na tayo'y mayroong ganitong ebanghelyo na madalas nating maririnig kapag meron hong libing. Sana ito ay laging magpapaalala sa atin, may takot ba ako ngayon? Meron ba akong pagkabalisa? Meron ba akong inaalaala? What if God calls me right now, here and then? Paglabas nyo, disgrasya tayo. O kaya, na heat stroke, may heat wave daw ho. No? Or whatever. Kahit nasa bahay, no? Di ho natin masusupungan. As I've said, may 3 bagay na di natin pwedeng takasan. Ang pagtanda, ang pagkakasakit, at ang pagpanaw. Aging, sickness, and death. 3 bagay na hindi ho natin pwedeng takasan. Edad, pwedeng dayain. Pero as years go by, we assume, we add age. Sickness, nagiging masakitin na ho tayo ngayong tayo ay mas matanda kumpara nung tayo bata-bata. And eventually, yun ang 3, ang pagpanaw. Now, kung ito ho ang ating mga kakaharapin o kinakaharap na ngayon, sana'y walang pag-aagam-agam, walang takot. Dahil ang mga ito pa ang maglalapit sa akin sa Panginoon upang ang pangako niya ay lubusang matupad sa akin. Meron hong pangako ang Panginoon na nais niyang tuparin sa atin. At sana hindi ko ito hahadlangan, hindi ko ito iiwasan dahil ang pangako niyang binitawan ay tiyak para sa ating kabutihan. Kaya ngayon po na tayo'y nasa kasagsagan ng init ng tag-araw, patuloy sa pag-usad sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, 27th day in fact, at marami hong ganap sa paligid. Naway lagi nating panghawakan, wala akong dapat ikatakot, wala akong dapat ipangamba. Tumanda man ako, magkasakit man, o kaya'y pumanaw, ang pangako ng Diyos ay tiyak sa akin, mabibigyang katuparan. At sino ako upang hadlangan, tanggihan ang biyayang tutuparin ng Diyos ang mga pangako niyang binitawan. Muling nabuhay ang Panginoon at siya ang tunay at sapat ng patunay, katotohanan na lahat niyang salita ay bibigyan niyang katuparan.
Happy Easter po sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating tugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi sa mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ipagpatuloy pa nating pagdasal ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay, malayo sa ating piling, ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, ang mga taong pinangakuan nating ipagdarasal. Basbasan mo rin, Panginoon, ang mga midwives na magbo-board exams at ang lahat ng mga master electrician na nag-board exams na at ang mga naghahanap trabaho. Para sa kanilang lahat, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Naway pagadya mo kami sa anumang kapahamakan, dala ng matumitinding tag-araw. Pagkalooban mo rin po kami ng sapat na tubig sa araw-araw. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, sa pagbuhay mo kay Jesus mula kamatayan, ito'y sapat ng patunay na may pag-asa sa gitna at sa kabila ng lahat ng kadiliman. Nawa ang aming kalungkutan ay mapalitan ng saya, ang aming kaguluhan ng kapayapaan, ang aming kasalatan ng kasaganaan, ng aming pangangailangan ng pasasalamat. Lahat ng ito sa ngalan ni Kristong muling nabuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinupuri kita, oo, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin
Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang tagumpay ng Mesiyas, si Jesus ang maamong tupa at mabuting pastol na tumubos sa aming lahat. Siya'y tunay na maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Lubos ang pasasalamat sa katiyakang hatid ng Panginoong muling nabuhay. Sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng bagay.
sama. Inihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pagsaluhan ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang Panginoong maraming binitawang salita na binibigyan ng katuparan sa kanyang muling pagkabuhay. Mapalad tayo na sa kanya ay patuloy na maniniwala at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan
upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ni Jesus na anak mong mahal ay lubusang makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya ang kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan at mga larawan nilang aming ipinagsisimba na di makadalo ngayon sa pagdiriwang. At gayon din ang lahat nilang mga daladalang imahin at dasalan. At nawang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo at laging maniwala at makinig sa Panginoong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, mahal mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,